Mga bro, mukhang mainit na usapan na naman tungkol sa LCS. Ang US ay nag-alok ng Literal Combat Ships, LCS, sa Greece sa halagang $50 million bawat isa, pero may kasama pang gastos para sa pag-aayos ng mga problema sa propulsion system. Kung ganito rin ang alok nila sa Pilipinas, aba, dapat mas sulit. Kilala tayong mga Pinoy sa pagiging stingy pagdating sa defense procurement, kaya dapat siguro alam na ng US na kailangan nilang magbigay ng mas maganda at makatarungang deal. Alam naman natin ang mga issue nito, propulsion problems, hull cracking, at mataas na maintenance costs. Kung itutulak ito ng US, dapat siguro magbigay sila ng mas malaking discount o kahit hulugan na medyo friendly sa budget natin. After all, ang mga ganitong warships ay pwedeng game changer sa ating maritime defense kung maayos ang kondisyon at presyo. Ang maganda sa LCS mga bro, ay ang kanilang versatility. Design ito para sa shallow waters, perfect para sa ating coastal territories at sa West Philippine Sea. Pero kahit versatile, kung ang operational reliability nito ay questionable, parang bumili ka ng sports car na madaling masira, diba? Kaya dapat siguraduhin ng US na magiging mission ready ito bago nila itulak sa Pilipinas. Kung tutusin, baka mas sulit pa kung tumingin tayo sa ibang options. Ang Japan, South Korea, at kahit ang European countries ay may mga tested at mas reliable na warship designs. Alam natin na gusto ng US na palakasin ang ating Navy bilang bahagi ng regional defense strategy nila, pero dapat lang na magbigay sila ng tamang alok na makakabuti sa atin at hindi dagdag sakit ng ulo. Kung papasok tayo sa deal na ito, dapat masiguro ng Philippine Navy na magiging force multiplier talaga ang LCS, hindi liability.